Ang nakakagulat na kahihiyan ni Meghan Markle sa Geneva ay muling nagpasiklab ng matinding talakayan sa buong mundo. Marami ang nagsasabing ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa kanyang pampublikong imahe sa mga nakaraang taon. Samantala, si Sophie, Duchess of Edinburgh, ay sa wakas ay nagsalita tungkol kay Meghan Markle matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Sa loob ng maraming taon, sinadyang umiwas ni Sophie sa pampublikong debate tungkol kay Meghan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga paghahambing sa pagitan ng dalawang babae. Ang kamakailang pagbisita ni Meghan sa Geneva ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Ngunit, nang dumating si Sophie makalipas ang ilang araw, halos walang kaparehong ingay sa media at sa halip ay nagbunsod ito ng ibang uri ng pag-uusap. Ngayon, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nangyari sa Geneva. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang sinabi ni Sophie at bakit iba-iba ang interpretasyon ng mga tao rito. Ano nga ba ang kanyang sinabi? At talagang tungkol ba ito sa Geneva? O tungkol ito sa isang mas matagal ng kwento na nagsimula pa noon? Parehong lungsod, 2 araw ang pagitan. Naging malinaw ang lahat sa Geneva noong Mayo 17, 2026. 2 babae ang naroon sa parehong lungsod sa loob lamang ng 48 oras. Ang isa ay dumating na sinusundan ng mga kamera sa bawat hakbang. Ang isa naman ay dumating na may opisyal na tungkulin at hindi na kailangang humingi ng pansin. Pagsapit ng katapusan ng linggo, kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang mga pagbisita. At tila isa lamang sa kanila ang lubos na nakaalam kung bakit. Dumalo si Meghan Markle sa inaugurasyon ng Lost Screen Memorial. Binubuo ito ng 50 iluminadong lightbox. Bawat isa ay nagpapakita ng lock screen ng telepono ng isang batang namatay dahil sa mga panganib na dulot ng online na mundo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Meghan na ang memorial sa kanyang likuran ay kumakatawan sa mga tunay na bata, hindi sa mga estadistika, avatar, o simpleng datos lamang. Iginiit niya na ang kaligtasan sa online na espasyo ay hindi lamang usapin ng teknolohiya, kundi isang isyung pangkalusugan ng publiko. Nagbigay siya ng mga halimbawa tulad ng seatbelt at mga mapanganib na gamot upang ipakita na alam na ng lipunan kung paano kumilos kapag maiiwasan ang pinsala. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa panawagang dapat muling kumilos ang buong mundo. Isa itong uri ng talumpati na madaling makakuha ng standing ovation at mga pangunahing headline. Gayunpaman, hindi palaging nababanggit sa mga ulat ang mga institusyong nasa likod ng kaganapan. Ang Lost Screen Memorial ay binuo sa pakikipagtulungan sa Five Rights Foundation at sadyang itinapat sa linggo ng World Health Assembly sa Geneva. Ang parehong pagpupulong na dadaluhan ni Sophie makalipas ang 2 araw. Pareho nilang pinili ang parehong linggo. Ngunit isa lamang sa kanila ang naroon. Dahil doon ginagawa ang mga pangunahing pandaigdigang desisyon. May isang detalye na halos hindi napansin ng mga kamera. Mukhang maliit ang bilang ng mga tao sa mga larawang kumalat online. Ipinaliwanag ng kampo ni Meghan na may mga limitasyon sa seguridad na nagbawas sa pampublikong pagdalo. Bagamat hindi kumbinsido ang ilang kritiko, mahalaga ito dahil ang layunin ng kanyang pagbisita ay maabot ang mas maraming tao. Ang mensahe ay naiparating at walang duda sa kahalagahan ng layunin nito. Ngunit sa pandaigdigang komunikasyon, mahalaga rin kung sino talaga ang nasa silid at nakikinig.
Habang umiikot na sa internet ang mga larawan mula sa pagbisita ni Meghan, ibang kwento naman ang lumitaw kumpara sa ipinakita ng ilang ulat sa media. Nagpasalamat ng magalang ang alkalde ng Geneva at pagkatapos nito ay nagpatuloy na ang mga pangyayari. 2 araw ang lumipas at dumating si Sophie sa parehong lungsod. Naroon siya bilang Global Ambassador ng International Agency for the Prevention of Blindness. Sa kanyang talumpati sa ika-79 na World Health Assembly, hinarap niya ang mga ministro ng kalusugan, diplomat, at mga pandaigdigang leader sa larangan ng kalusugan. Ipinaliwanag niya na mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo ang nabubuhay na may maiiwasan o magagamot na pagkawala ng paningin. Hindi dahil walang solusyon, kundi dahil kulang ang tuloy-tuloy at prioridad na pagkilos. Inilahad din niya ang aspektong pang-ekonomiya ng issue. Ayon sa mga pagtataya, bawat dolyar na inilalagak sa pangangalaga ng kalusugan ng mata sa mga bansang mababa at katamtaman, ang kita ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 28 dolyar na benepisyong pang-ekonomiya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga opisyal ng gobyerno sa silid at sinabi na hindi sila dapat maghintay hanggang Nobyembre. Aniya, kailangan nang simulan agad ang paghubog ng mga konkretong pangako dahil mayroon na ang kaalaman at kakayahang kailangan upang kumilos. Walang dramatikong pahayag o mga linyang idinisenyo para mag-viral sa social media. Isa lamang itong tuwirang mensahe para sa mga taong may kapangyarihang gumawa ng desisyon at nakikinig sila. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagkaroon siya ng pribadong pagpupulong kasama ang Director General ng World Health Organization. Ang parehong opisyal na nagbigay kay Meghan ng isang opisyal na WHO field vest bilang pagkilala 2 araw bago iyon. Parehong humarap ang 2 babae sa pandaigdigang komunidad sa loob ng parehong linggo at sa parehong lungsod. Dumating si Meghan kasama ang media at isang layuning siya mismo ang nagsulong. Dumating naman si Sophie na may opisyal na mandato, pribadong pagpupulong sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa pandaigdigang kalusugan at isang titulo na may bigat ng mahigit 700 taong kasaysayan. Napansin ng marami ang pagkakaibang ito. Ngunit ang mga pangyayari sa Geneva ay hindi nagsimula roon. Ang ugat nito ay matatagpuan sa mga pangyayaring naganap. Maraming taon na ang nakalipas. Mga pangyayaring tila hindi kailanman tuluyang nalampasan ng isa sa 2 babae. Ano na nga ba ang inialok ni Sophie noon? At bakit sinasabing mas mahalaga ang katotohanang hindi na muling nakipag-ugnayan si Meghan kaysa sa lahat ng sumunod na pangyayari? Nang ikasal si Sophie kay Prince Edward noong Hunyo 1900, wala siyang gabay na susundan. Pumasok siya sa isang institusyong matagal nang naging mahirap para sa marami. Wala siyang mapagtatanungan na dumaan sa eksaktong parehong karanasan. Hindi katakatakang nagkamali rin siya sa mga unang taon. Noong tagsibol ng 2001, nasangkot si Sophie sa isang undercover operation ng isang mamamahayag mula sa pahayagang News of the World. Nagpanggap ang mamamahayag bilang isang Arabong negosyante na interesado sa kanyang public relations company. Palihim na naitala ang kanilang mga pag-uusap nang hindi niya nalalaman. Ang mga lumabas na komento tungkol sa ilang senior royals at noon ay punong ministro na si Tony Blair ay nagdulot ng pambansang kontrobersya. May ilang politiko pa nga na nanawagan ng formal na pagsusuri sa monarkiya. Iniulat na labis na nabahala si Queen Elizabeth II at gumugol ng maraming linggo ang palasyo sa pagkontrol ng pinsala. Nagbitiw si Sophie sa kanyang kumpanya at naglabas ng pampublikong pahayag na umaamin sa isang seryosong pagkakamali
sa paghusga. Sa ibang sitwasyon, maaaring iyon na ang katapusan ng kanyang pampublikong buhay. Ngunit hindi siya tinalikuran ni Queen Elizabeth. Sa halip, lalo pa siyang inilapit nito. Inanyayahan ni na Queen Elizabeth at Prince Philip sina Sophie at Edward sa Sandringham ilang sandali matapos sumiklab ang iskandalo. Para sa maraming tagamasid ng palasyo, malinaw itong senyales na hindi siya pinababayaan. Ang desisyong iyon ang humubog sa lahat ng sumunod. Hindi sariling pagsisikap lamang ang naging rehabilitasyon ni Sophie. Ipinagkaloob ito ng taong may pinakamahalagang opinyon tungkol sa kanya, ang reyna mismo. Mula noon, lubos niyang inialay ang sarili sa institusyon. Sa paglipas ng mga taon, naging ganap siyang working royal at nagsulong ng mga advokasiyang bihirang piliin ng iba. Mga conflict zone, pagkawala ng paningin, at sexual na karahasan sa panahon ng digmaan. Dahan-dahan niyang nabawi ang tiwala ni Queen Elizabeth hanggang sa ilarawan ng mga malalapit sa palasyo ang kanilang relasyon bilang pambihira. Kaya nang magsimulang pumasok ang mga bagong babae sa maharlikang pamilya, may aalok si Sophie na kakaiba sa lahat. Alam niya ang pakiramdam ng magkamali at ang halaga ng pagbabayad para rito. Nang dumating si Catherine, Princess of Wales, iniabot ni Sophie ang kanyang kamay at tinanggap iyon ni Catherine. Pagkalipas ng ilang taon, ganoon din ang ginawa niya kay Meghan. Ayon sa ilang ulat ng media at mga royal correspondent, maraming beses silang nagkita at nagkaroon ng mahahabang pag-uusap. Hindi rin ito pinabulaanan ng palasyo. Inilarawan pa ni Sophie si Meghan bilang mainit ang pakikitungo, mausisa at madaling kausap. Binuksan niya ang lahat ng posibleng pinto ng tulong at sinabi kay Meghan na maaari siyang tumawag anumang oras para sa anumang bagay, kabilang na ang pagharap sa mga mas komplikadong personalidad sa loob ng pamilya. Hindi ito simpleng formalidad lamang. Ito ay isang taos-pusong alok mula sa isang taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Queen Elizabeth at may malalim na karanasan sa pagharap sa institusyon. Ngunit ayon sa mga ulat, matapos ang mga pag-uusap na iyon, hindi na muling nakipag-ugnayan si Meghan. Hindi na muling tumawag si Meghan. Wala ring sumunod na paanyaya bilang daplay. Ang tahanan ni Sophie sa Surrey ay wala pang 30 minuto mula sa Frogmore Cottage, kung saan bagong lipat sina Meghan at Prince Harry noong panahong iyon. Isang source na malapit kay Sophie ang nagsabi sa The Sun, sa maingat at diplomatikong paraan, na sana ay nakatanggap man lamang siya ng paanyaya bilang tugon. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang nangyari sa dalawang babae pagkatapos noon. Magkaibang-magkaiba ang naging direksyon ng kanilang mga kwento. Ang relasyon ni na Sophie at Catherine, Princess of Wales, ay hindi nagsimula bilang isang simpleng pagkakaibigan. Nagsimula ito bilang isang uri ng paggabay at mentorship. Isang papel na nakuha ni Sophie sa pamamagitan ng mahihirap na karanasan. Sa kasal ni Princess Eugenie, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang nagtaas sa palda ni Catherine. Sa loob ng ilang segundo, tila maaaring mangyari ang isang insidenteng katulad ng sikat na eksena ni Marilyn Monroe. Bago pa ito mapansin ng husto ng mga photographer, mabilis na humarang si Sophie upang takpan ang eksena at protektahan si Catherine mula sa hindi kanais-nais na atensyon. Pagkatapos ay dumating ang Remembrance Sunday noong 2024. Halos buong taon noon ay wala sa pampublikong eksena si Catherine habang pribado niyang hinaharap ang diagnosis ng cancer na kalaunay nagulat ang buong bansa ng maisapubliko. Ang kanyang pagbabalik sa mga opisyal na tungkulin
ay sinubaybayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Habang nagtatapos ang seremonya at magkasamang bumabalik sina Catherine at Sophie mula sa balkonahe ng Foreign, Commonwealth and Development Office, marahang ipinatong ni Sophie ang kanyang kamay sa balikat ni Catherine. Isang simpleng kilos lamang iyon, ngunit malaki ang naging epekto nito. Pagkatapos ng pangyayari, sinabi ng royal commentator na si Ingrid Seward na hindi niya inaasahang makakakita siya ng ganoong uri ng tagpo ilang taon lamang ang nakalipas. Mas simpleng naman ang naging pahayag ng royal author na si Robert Jobson. Nagsalita na raw ang mismong sandali para sa sarili nito. Ang paghawak ni Sophie sa balikat ni Catherine ay hindi isang palabas para sa media. Sa mga buwan ng gamutan at pribadong pakikibaka na hindi nakita ng publiko, naging bahagi si Sophie ng support system ni Catherine. Nang bumalik si Catherine sa pampublikong buhay, ang kanilang relasyon ay higit pa sa pagkakaibigan. Samantala, ang dokumentaryong Royal Peacemaker, Sophie, Duchess of Edinburgh, na ipinalabas noong Mayo 2026, ay naglagay sa magkatabing pananaw ng dalawang kwento. Naalala ng royal commentator na si Emily Andrews na inalok ni Sophie kay Meghan ang parehong suporta at paggabay na minsan niyang ibinigay kay Catherine. Pagkatapos noon, naghintay lamang siya. Ayon kay Andrews, naggulat si Sophie nang wala na siyang marinig mula kay Meghan. Hindi siya nagalit, hindi siya naghiganti, hindi rin siya nagsikap na ipagtanggol ang sarili sa publiko. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho at hinayaang magsalita ang panahon. Pagsapit ng 2026, sapat na ang tagal na magkasabay na umusad ang dalawang kwento upang maging malinaw ang pagkakaiba sa pagitan nila. Ngunit bago pa maipakita ng dokumentaryo, ang pagkakaibang iyon sa mas malawak na madla, may isa pang pangyayaring naganap. Isang pangyayaring mas pampubliko, mas agarang napansin, at mas mahirap bawiin. Noong Marso 2021, umupo sina Prince Harry at Meghan Markle sa harap ni Oprah Winfrey at nagsiwalat ng mga bagay na wala pang senior royal na nagsabi sa telebisyon noon. At ang naging tugon ni Sophie ay itinuring ng ilan bilang isa sa mga pinaka-hindi sensitibong pahayag ng isang miyembro ng maharlikang pamilya noong taong iyon. Para naman sa iba, isa itong maingat at sinadyang estratehiya. Nakasalalay ang interpretasyon sa pananaw ng tumitingin. Tumagal ng halos 2 oras ang panayam nina Harry at Meghan kay Oprah. Naglalaman ito ng mga paratang ng rasismo sa loob ng institusyon. Mga alegasyong hindi nabigyan ng sapat na suporta sa kalusugang pangkaisipan si Meghan noong panahon ng kanyang krisis at mga akusasyon ng pagiging malamig, mapag-isa at malupit ng ilang bahagi ng maharlikang sistema. Napilitan ang palasyo na maglabas ng isang opisyal na pahayag, isang bagay na bihirang mangyari sa ganoong antas. Mahalaga rin ang tiempo ng mga sumunod na pangyayari. Alam ni Sophie kung ano ang kailangan ng palasyo sa sandaling iyon. Nag-iwan ng malaking puwang ang panayam ni Harry at Meghan. Kailangan ng isang tao mula sa loob ng pamilya na magbigay ng malinaw na mensahe na hindi nasa krisis ang institusyon. Si Sophie ang pumuno sa puwang na yon at ginawa niya ito sa loob lamang ng 8 salita. Ilang linggo matapos ang panayam kay Oprah, nagbigay sina Sophie at Prince Edward ng kanilang unang magkasamang panayam. Mula pa noong kanilang kasal, noong 1979, sa pahayagang Daily Telegraph. Nang tanungin sila tungkol sa panayam ni Harry at Meghan, sumagot si Edward, "Oprah, sino yon?" Tumawa si Sophie at idinagdag, "Anong panayam?" 8 salita lamang iyon. Ngunit sa pinakamalaki usaping pang-media ng taon,
Sapat na ang 8 salitang iyon upang maghatid ng mensahe. At para sa maraming tagamasid, hindi iyon aksidente. Bago pa man siya naging working royal, mahigit 15 taon nang nagtatrabaho si Sophie sa larangan ng komunikasyon at public relations. Alam niya kung paano tumatama ang mga salita sa publiko. Higit pa roon, alam niya kung ano ang magiging epekto ng kanyang sasabihin bago pa niya ito bigkasin. Ang iskandalong kanyang naranasan noong 2001 ay nagturo sa kanya na ang bawat salitang sasabihin sa isang mamamahayag ay maaaring maging salitang magtatakda sa iyong reputasyon habang buhay. Dahil dito, para sa ilan, ang Oprah, sino iyon, ay hindi isang padalos-dalos na biro. Isa itong maingat na kalkuladong mensahe. Nakatutok ito sa ilang partikular na tagapakinig. Ang British tabloids, ang royal establishment, at ang malawak na komunidad ng mga taga-subaybay ng monarkiya. Ang mensahe ay simple. Hindi itinuturing ng institusyon ang panayam ng Sussexes bilang isang krisis na dapat pagtuunan ng pansin, kundi bilang isang pangyayaring hindi dapat bigyan ng higit pang kapangyarihan. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Sa kanyang aklat na Endgame noong 2023, binatikos ni Omid Scobie ang naging palitan ni na Edward at Sophie. Ayon sa kanya, nagmukha silang malamig, hindi sensitibo. At sa pinakamatinding interpretasyon, may bahid ng pagkiling. Ang paglalarawang iyon ay nagdulot ng mas mabigat na usapin kaysa sa isang simpleng biro lamang. Makalipas ang 1 taon, muling naiugnay ang pangalan ni Sophie sa mga seryosong akusasyon. Binasa niya ang mga ito at pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho. Hindi iyon tanda ng kawalang pakialam. Para sa isang taong minsan nang natutong magbayad ng mahal dahil sa maling salita sa maling pagkakataon, ang pananahimik ay isa ring sinadyang desisyon. Habang pinag-uusapan ng media ang aklat ni Scobie, tahimik namang ipinagpapatuloy ni Sophie ang dumaraming bilang ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Nagdadala siya ng mga diplomatikong mensahe sa iba't ibang bansa at unti-unting inaako ang ilan sa mga patronage na dating hawak ni Prince Philip. Hindi na lamang siya tinatanggap ng institusyon, umaasa na rito ang institusyon. Dahil dito, naging mas mabigat at mas sensitibo ang mga akusasyong ibinato laban sa kanya. At para sa mga taong malapit kay Sophie, napakahirap baliwalain ang tempo ng mga ito. Kaya paano nga ba hinarap ni Sophie ang mga paratang? At ano ang naging tugon ng maharlikang pamilya? Upang maunawaan kung bakit naging napakalaki ng epekto ng mga salitang iyon, kailangang tingnan ang lawak ng reputasyong na itayo niya sa loob ng maraming taon. Sa pagtatapos ng 2024, higit sa doble ang itinaas ng kanyang workload kumpara sa nakaraang taon. Mahigit 100 opisyal na royal engagements ang kanyang natapos at kinilala siya bilang isa sa mga pinakamasisipag na miyembro ng maharlikang pamilya. Naging isa rin siya sa mga pangunahing diplomatikong kinatawan ni King Charles. Ang taong ipinapadala kapag kailangan ang kombinasyon ng karanasan, kredibilidad, at maingat na diplomasya. Noong 2023, naglakbay siya sa Democratic Republic of the Congo, dala ang direktang mensahe mula kay King Charles bilang bahagi ng isang opisyal na misyong diplomatiko. Kalaunan, naging pangulo rin siya ng ICVG, isang pandaigdigang koalisyon laban sa karahasang nakabatay sa kasarian. Noong Enero 2024, formal siyang kinilala ng United Nations bilang pandaigdigang tagapagtaguyod para sa mga nakaligtas sa sexual na karahasan sa panahon ng digmaan. Hindi ito mga titulong ibinibigay lamang dahil sa ilang pampublikong pagbisita. Bunga ito ng maraming taon ng aktual na pagtatrabaho sa mga lugar tulad ng Congo, South Sudan at Bosnia
at ng matibay na tiwalang nabuo niya sa mga organisasyong naroon. Inilarawan siya ng royal expert na si Katie Nicholl bilang isang mahalagang bahagi ng makina ng monarkiya. Isang taong hindi lamang sumusuporta rito, kundi tumutulong upang mapanatili itong matatag sa panahon ng pagbabago. Nang mailathala ang endgame, ang salitang madalas gamitin ng mga taong malapit kay Sophie ay hindi na dismaya. Ang salitang ginamit nila ay galit. Nagpatuloy ang mga kontrobersya, ngunit pinili ni Sophie na manatiling tahimik at hayaang magsalita ang kanyang gawain sa halip na ang mga pahayag. At sa panahong iyon, nakatanggap na siya ng isang bagong titulo. Isang titulong nagsabi ng higit pa tungkol sa kanyang katayuan kaysa sa anumang opisyal na pahayag. Noong Marso 2023, ipinagkaloob ni King Charles kay Prince Edward ang titulong Duke of Edinburgh, isang titulong dating hawak ni Prince Philip sa loob ng mahigit 70 taon. At isa sa pinakamahalagang titulo sa modernong kasaysayan ng monarkiya. Matagal nang inaasahan na ang titulong Duke of Edinburgh ay babalik muna sa korona. Matapos ang pagpanaw ni Prince Philip, alinsunod sa kanyang mga nais bago ito muling ipagkaloob sa ibang miyembro ng maharlikang pamilya. Dumating ang desisyong ito sa panahon ng malawakang pagbabago matapos ang pagpanaw ni Queen Elizabeth II noong 2022 habang muling inaayos ni Haring Charles III ang mga tungkulin at responsibilidad sa ilalim ng kanyang bagong paghahari. Ang titulong Duke of Edinburgh ay hindi lamang isang simbolikong karangalan. Sa loob ng maraming dekada, ito ay nauugnay sa malawak na gawaing pampubliko, pambansang serbisyo, at mga programang sumusuporta sa Commonwealth. Nang ipagkaloob ang titulo kay Prince Edward, automatikong naging Duchess of Edinburgh si Sophie. Ito ang katumbas na pambabaing titulo ng isa sa mga pinakakilala at pinakarespetadong dukadong titulo sa monarkiyang Britaniko. Sa isang panayam sa The Mirror noong 2025, habang bumibisita sa Bosnia and Herzegovina para sa ika-30 anibersaryo ng Srebrenica Genocide, ibinahagi ni Sophie na espesyal ang kahulugan ng titulong ito para sa kanya. Hindi lamang dahil sa prestihiyo nito, bagamat bahagi rin iyon ng kahalagahan, kundi dahil sa malalim na koneksyong dala nito. Ang titulong Duchess of Edinburgh ay ginamit ni Queen Elizabeth mula nang ikasal siya kay Prince Philip noong 1947 hanggang sa siya ay maging reyna noong 1952. Para kay Sophie, na maraming taon ding naging isa sa mga pinakamalapit na tao sa yumaong reyna, sa labas ng kanyang agarang pamilya, ang pagtanggap sa titulong ito ay may emosyonal na bigat na higit pa sa anumang seremonya. May isa pang detalye na hindi niya kailanman tinalakay sa publiko. Ngunit ayon sa isang kaibigan na nakausap ng mga mamamahayag na sumusubaybay sa kwento, ang bagong titulo ay tahimik ding nag-alis ng isang protocol obligation na matagal na niyang sinusunod. Hindi na niya kailangang yumuko o mag-curtsy kay Meghan Markle. Sa ilalim ng royal protocol, ang pagkakasunod-sunod ng pag-curtsy ng mga babae ay nakabatay sa ranggo ng kanilang mga asawa. Nang pakasalan ni Meghan si Prince Harry, naging asawa siya ng isang prinsipe. Dahil dito, mas mataas ang kanyang ranggo kaysa kay Sophie, na noong panahong iyon ay asawa pa lamang ng Earl of Wessex na si Prince Edward. Sa bawat formal na okasyon kung saan sila magkasamang naroroon, kinakailangang magbigay galang si Sophie kay Meghan ayon sa protocol. Para sa ilan, naging makabuluhan ang simbolismo nito. Isang taong malapit kay Sophie ang nagsabi sa isang royal correspondent na ang kanyang naramdaman sa pagbabago ng titulo ay hindi pagmamalaki o pakiramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay ginhawa.
At marami ang nagsasabing malaki ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kahulugan ng sandaling iyon para sa kanya. Nag-alok siya ng tulong, ngunit hindi ito tinanggap. Naging paksa siya ng mga kontrobersyal na paglalarawan sa ilang publikasyon. At ngayon, opisyal na, hindi na niya kailangang magbigay ng curtsy sa taong madalas na inilalagay sa sentro ng mga kwentong iyon. Pagkatapos ay may isang mamamahayag na direktang nagtanong sa kanya kung siya at si Prince Edward ba ay simpleng pumupuno lamang sa puwang na iniwan nina Harry at Meghan. Tahimik siyang tumingin sa reporter at nagtanong, "Ano ba ang akala ng mga tao na ginagawa ko sa lahat ng panahong ito?" Simple lamang ang sagot, ngunit naging malinaw ang mensahe. Pinutol nito ang ideya na ang mga working royals ay biglang napilitang palitan ang isang nawawalang pares. Sa halip, ipinahiwatig nito na marahil ay wala namang puwang na kailangang punan. Nandoon na sila noon pa man. Patuloy silang nagsasagawa ng mga opisyal na pagbisita, pagtitipon, at tungkulin ng walang malalaking panayam, eksklusibong dokumentaryo, o malalaking kasunduang pang-media. Nakatuon ang pansin ng mundo sa ingay. Ngunit kakaunti ang tumitingin sa mismong trabaho. Nagbiro pa nga si Sophie tungkol dito. Sa isang panayam, noong 2021,